Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agaran kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Okay, Ben. Okay, diretso na ho tayo. Kanina lang pinag-uusapan namin ni Alex, mga ka-KP, na pumasa na sa third and final reading. Yun. Etong death penalty na sinasabi ho nila na death penalty, anything that's drug-related. Okay? Linawin natin yung Lex para medyo kasi breaking to ngayon. Ito po sa House of Representatives po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa botong 216, ang bumoto ho pabor sa death penalty. Ito po yung pagbabalik ho, pagbuhay ho sa death penalty. 54 po ang hindi ho pumabor at isa po ang abstention. So, ibig sabihin, isa po ang hindi po bumoto pabor or tutol ho doon. So, ibig sabihin nito, kung pasado na ho sa House of Representatives, ito po ay iaangat na po sa BICAM. Pero ang Senado, wala po ho silang bersyon. Naku. Kaya yan ang problema ngayon. Ano mangyari ho dyan sa batas na naaprubahan po dyan sa House of Representatives? Sa Tama si lower. Ben. Drug-related cases lamang po. Okay, sa lower house pa lang to, Lex. Sa lower house pa pabayaan lamang. natin May to. BICAM pa yan. Titingnan natin kung ano magiging ito naman, reaksyon at gagawin ng Senate. Kasi una, sa mababang kapulungan. Pero kanina, kinausap ni Pangulong Duterte ang dalawang leader ho ng ating pong dalawang kapulungan po ng Kongreso. Ibig sabihin, si Senate President Coco Pimentel And? at the same time si House Speaker Bebot Alvarez. Mga sigurong napagsabihan, bakit drug-related lang to? Yes. Asa na ang rape? Tama. Asa na ang plunder? Tao. Naku po, bakit hindi nyo sinama? May sagot naman si Speaker niyan. Mr. President, relax lang. May isusunod akong yahain dyan. Yun. Kung papasa doon sa kanya, mga kasamahan. Ayan. Pero maraming yung bumoto ng no, maraming doon, ang nagsasabi sila, gusto ko may plunder at rape. Nako. Pero meron talagang iba talaga, sarado talaga na ayaw-ayaw talaga nilang death penalty. Etong pinag-uusapan natin mga ka-KP, importante ho. Kasi tayo sinasala ho natin yung mga issue. Ito kapareho, balita ho to. Sa atin ho iba, pinag-uusapan lang ho namin ni Alex. Pinapasadahan lang ho namin itong mga bagay na kapareho to, breaking ho to. Pero antabayanan ho natin kung ano magiging version naman ng nasa Senado. Okay? Isa pang topic. Ito, mga boss, sa maniwala man kayo sa hindi, ayon kay Senator Trillanes, talagang ito maingay na senador to. Nabibilang na raw ang mga araw ni President Duterte, as in, ma-impeach na raw siya, si President Digo. Come on, ito na naman si Senator Trillanes. Alam mo, every time itong si Senator Trillanes, and I wish na nanonood ka, na pinakikinggan mo kami rito, if you keep on talking and talking, alam na naman na tao, ikay naririnig ka lang, hindi ka pinakikinggan.
Kaya yan, kamutin mong iyong anit na pinakikinggan ka ba o naririnig? Naririnig ka lang. Kaya lang, Lex, every time pag isang taong paulit-ulit na sinasabi yung kanya mga bagay na kontra, kabahagi ito ng template, eventually, iniisip niya siguro baka pagdating ng panahon, mahinog at magduda o mag-iisip na yung taong bayan sa kanya mga pinagsasabi, sa kanya mga kapareho nito. Abay, paano mo nasasabing nabibilang ng araw? Anong ibig mo sabihin? Nakikita mo na kung... Meron siguro siyang bolang kristal. Kung nababasa na niya bilang ng araw natin Pangulo at may impeach, baka isa siya siguro sa magpa-file ng impeachment complaint. On what grounds? Ewan ko nga, bakit niya nasabi yun? Ito kasi si Senator Trillanes, hindi marunong madala ito. Nakita mo, pumalpak ka na doon sa sinasabi natin sa si Las Cañas. Oo. Na kumbaga... wala na, tinigil na. Tinigil na. Walang laman. Hindi umubra yung pagiging devil's advocate niya. I mean, paano sa devil's advocate? Hindi na sinasabing demonyo. Yun yung mga bagay na, kumbaga, laging salungat. Yun. Laging kontrapelo. Yan ho. Well, dalawang topic ko natin, ha? Una, pabor ba kayo at sang-ayon ba kayo dun po sa pagpasaho sa death penalty? Ito pong pangalawa natin, ito pong sinasabi na binabanggit nga ho na bilang na daw araw ng ating pong Pangulo at siya daw ho may impeach. Ayon po yan kay Senador Trillanes. Mag-post po kayo ng inyong po mga mensahe at komento. Mag-iwan po yan. Meron po kaming Kilos Pronto page sa Facebook po yan. Makilahok para sabay-sabay ho nating i-analisa po ang ating mga kwentong ito. Okay, Martes mga ka-KP, 7 ng Marso. Magandang gabi Pilipinas at sa ibayong dagat mga Pinoy. Dito ho. Eto hong mainit na isyo, balitaan, investigahan, umpisa na. Huli sa video, SUV, sinalpok sakay ng motorsiklo, magkaangkas dedo, nakabanggang tsuper, agad tumakas, alamin sa Kilos Pronto. Utak ng rent na scam, hindi na nakawala sa bitag. Ang talipandas kahit anong dulas, hindi nakapagtago sa batas, alamin sa Kilos Pronto. Walastik sa baho ang sidewalk na ito. Lahat ng dumaan, halos masuka. Sino bang dapat managot? MRT management o lokal na gobyerno? Alamin sa Kilos Pronto. Pekeng plaka, sapol sa kamera. Pagratsyada nito sa kalsada, walang sumisita. Kapag ito'y nakadisgrasya, tsuper, hindi makikilala. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, alam nyo naman ho, ang ating pong Kilos Pronto team ay madalas hong, o gabi-gabi, o madaling araw ho'y nag-iikot po sa buong Metro Manila, kundi lang ho sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Pero ito, naaktuhan po ng ating pong Kilos Pronto, tow truck, ginawang tulugan habang umaandar. Yan pong naaktuhan na ating pong Kilos Pronto. Panoorin natin. Ika-4 ng Marso, taong kasalukuyan, pasado alas 10 ng umaga, ang eksenang naaktuhan ng Kilos Pronto talaga namang nakakabahala. Tatlong lalaki, tulog na tulog at prenteng-prente, habang ang truck diretso lamang sa pagarangkada. Ang mas nakakabahala, ang hinihigaan nila, wala man lamang harang. Mga bossing, iisa lang buhay natin. Kapag kayo'y naging pabaya, baka maglaho kayong parang bula. Oo nga, nakadelikado ngayon dahil walang railing dun sa gilid, no? Okay. Ako, Lex, pwedeng gumulong. Parang naawa ko. Baka parang pagod na pagod sila. Yun. Ito ba'y panggabi ba sila na medyo nababad na sa umaga, pauwi Maaari, na, kaya baka- medyo hindi na kayang antok? Baka Hindi kaya? nag-overtime para Nag-overtime. kumita. Ganun. Pero nakakatakot po nun pag baka meron hong nanaginip po doon, baka biglang masipa nyo yung kasama niya, yun, mahirap. mahulog. Hoy, pag-ingatan ho niyo, MMDA, pakiusap po. Pagsabihan ho ninyo yung mga tauhan ho ng ating pong mga tow truck. Okay. Tayo naman, Lex, nag-aalala lang ho kami sa inyo. Hindi naman ho namin kayo sinasaltik at napitikan ho namin. Ito ay para sa inyo na rin. Iwas disgrasya lang ho. Kasi tama, baka gumulong, nahulog, abay, disgrasya ho talaga. Ito naman, Lex! Isang van ang nasa pole ng kamera ng KP gamit ang pekeng plaka. Anong ahensya ng gobyernong ginamit niya? Ito panoorin.
Naghihigpit ngayon ang Land Transportation Office sa mga sasakyan na wala pang plaka. Sa katunayan, may kautusan pa silang inilabas kailan lang tungkol sa tamang paglalagay ng temporary conduction plate para sa mga bagong biling sasakyan. Pero sa kahabaan ng Timog Avenue sa Quezon City, naaktuhan ng KP team ang puting van na ito na improvise ang plaka. Sa harap at sa likod, ang nakalagay sa kanyang plaka, Department of Justice. Kabi-kabila man ang police mobile sa lugar, wala namang nangahas na manita. Ayon sa Republic Act 4136, kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, illegal ang anumang paglalagay ng anumang hindi otorisadong plaka sa mga sasakyan. Anong aasahang hustisya ng biktima ng sasakyang ito sakaling makadisgrasya? LTO at PNP HPG, kilos pronto, parahin at sitahin nyo ang kalokohan ng sasakyang ito. Ayun, Ben, matatawag natin na vanity plate po yan. Ibig sabihin, hindi po yan ang dapat na ilagay. Kung branyo, nakita ho natin, branyo ho yung sasakyan ho niya, dapat sumunod kayo sa batas. Nasa gobyerno pa naman kayo. DOJ. Tama ka, Lex. No? Pero ito ay nag-iiwan ho to ng masamang panlasa. Yung bad taste. Kung sakaling nakikinig sa atin sa Department of Justice, nanonood ngayon, ito ay kami ho'y bumubusi na sa iyo, Secretary Vitt Aguirre. Kasi baka hindi mo alam, ay baka naman kay Secretary to. Siguro naman, parang napaka-cheap naman, parang Starex lang, di ba? So, but anyway, ang paggamit ho ng sinasabing Department of Justice, tapos may mga star pega na parang galing sila doon sa sinasabing European Union, tapos sa harap sa likod, may kayabangan ho kayo, mga putok sa buho kayo. Ayun. Parang nag-iiwan kayo ng masamang panlasa, kaya kung minsan, nakakahanap sa inyo yung mga dilawan ng dahilan na parang sa sobrang iyabang ninyo. Kayabangan ho, sabi mo, vanity plate. Vanity plate. Ibig sabihin, kayo mismo ho, kayo nasa gobyerno, nasa panunungkulan, I don't know kung talaga ba hong taga DOJ pong gumamit po ng plate na yun, o yung pangalan ho ng kagawaran, baka naman siguro meron hong gumagamit ng kagawaran para makaiwas po siya sa sita ng mga traffic enforcers. Eh, siguro sir, pag may mga ganito, siguro kayo na mo mismo hong ang lumatigo doon po sa inyong mga tauhan. Kung meron man. Pero kung meron talagang gumagamit sa pangalan ng DOJ, abay, malaking issue ho yan. Maaring kailangan ng tulong ho ninyo dyan ng LTO at ng ating po mga traffic enforcers. Kaya naman, Lex, ito panawagan na natin kung sakali kayo nanonood ho sa amin sa DOJ. Ayan, pinakita na ho natin. O kung alam nyo ho, pumaparada yan sa DOJ, yung sinasabing Starex na puti na yan, pagkatapos may plaka na yan, sitahin nyo na. Sabihin nyo na, kilos pronto na kayo, baka malagay kayo sa kahiyan. Alam ko, hindi pinapayagan to ni Secretary Vitt Aguirre. Oy, marami pa rin yan, yung mga gumagamit po ng PNP. Meron ako nakikita, PNP na vanity plate. Vanity plate. Pero may plaka sa baba. Wala rin. Nasa harapan ng PNP, sa likod yung kanilang talagang plakang-plaka. Ayun po, huwag na natin gayahin po yung iba na panahon pa ni ano yun, panahon kopong-kopong yung mga ganon. Yung binabalandra ho nila na pulis ako, nasa gobyerno ako. Alam ko yun, Lex. So, di ba? May mga ganon yun eh. Ako, kayo, ang boss ko. Yun. Ito, Ben. Diretso na tayo sa kilos prontong pagtugon po sa mga reklamo. Pasintabi ho sa mga kumakain ngayon, mga naghahapunan. Eto, daanan papunta ho ng MRT EDSA Kamuning. Uy, kapitbahay lang ho namin yan, ha? Nangangamoy na daw ho at umaalingasa ho. Mga commuter nagre-reklamo na ho dahil po sa ano ba yan? Mabaho. Kahit natakpan daw ho nilang ilong, pati bibig nila, direct to the brain daw ang amoy. Kaya panoorin ho natin. Mapanghi, nakakasulasok, kasukasuka. Yan ang kumapit na amoy sa mga pedestrian na dumadaan malapit sa GMA Kamuning Station ng Metro Rail Transit sa EDSA. Napakahirap po dumaan dito, mabaho ho. Masyadong mapanghi ang amoy at yung mga taong umiihi sa ganyan, may kababuyan. Ang panghing-panghi, reklamo ng mga commuters, hindi na raw nila masikmura ang amoy sa tuwing dadaan sila sa lugar na ito. Wala na raw bisa ang basta pagtatakip ng ilong dahil talagang napakapanghing amoy at nanunot sa ilong. Pag dumadaan ako dyan, talagang grabe yung panghi, nakakasuka. Ginagawa nilang hiyan yata yan eh. Tabing highway pa man din. Ang baho-baho. Hiling nila, sana naman daw ay linisin ang lugar at lagyan ng paskil na ipagbawal na ang pag-ihi doon.
para hindi na madagdagan ang araw-araw na pasakit sa commuters at pedestrian na napapadpad sa lugar. Okay, Ben, para sa isyong yan, nasa linya ho si Francisco Martinez. Siya po ang hepe ng Environmental Management Division po ng Metro Manila Development Authority. Tingnan natin, Ben, kung pwede ba natin idulog sa kanila itong problema ito. Sir Francisco, magandang gabi ho. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo. Magandang gabi rin, Ben at Alex. Opo, Sir Francisco, siguro ho, baka yung mga tauhan ninyo, nadadaanan po nyo itong area nito, medyo nagre-reklamo yung mga pasahero ng MRT, medyo masangsang talaga ang amoy, sir eh. Ano pwede ho natin gawin ho dyan? Pwede ba pabombahan ho natin yan? Tubig. Yes, sir. Mamayang gabi po, Ayun. mabobomba ko kaagad dito. Gagamitan pa natin ng disinfectant para matanggal po yung amoy. Yes. Kasi pa ang gumagamit yan yung mga vendors natin. At the same time, bukas po, pa-operate ko na rin yung mga illegal vendors dyan sa may MRT. Naku, nadamay po sila. Pero sir, yan ba kapag mga MRT, wala ba ho tayong pwedeng palikuran na pwedeng gawin ho? Dahil usually ginagamit na ho talaga nilang pasintabyo sa kumakain ginagawa ho nilang CR na ho yan eh. Actually, ang MRT po sa Italia, mayroon silang CR. Ang problema lang po, ang gumagamit yan, karamihan po, yung mga Vendors at the same time yung mga, siguro, yung mga nakainom, hindi na makano, doon na rin yung pag madaling araw at mga gabi na po. Siguro paronda nyo sir every night para at least masita ho yung mga tao na ginagamit pong CR po yung area na yan, sir, no? Apo, sir. Sir, pabubugaan ko nga agad. Mr. Martires, pwede bang Martinez, gusto ko bang tawagin kayo, Kiko? Okay lang mo sa'yo, Kiko? Apo. Okay. Mang Kiko, isang duraho lang yan sa layo ho na mayroon kayong station dyan sa malapit sa may GMA. Pasintabi lang sa sinasabi ko with due respect dun sa station. Pero mayroon ho kayong dyan sa may GMA 7. Mayroon kayong meron kayong parang outpost dyan. Satellite office. Baka sakaling pwede mabisita. Kunting lakad lang sa mga tauhan nyo. Although malayo ng konti. Pero sir, eto, nakilos pronto na ho kayo. Alam ko naman magagawa nyo ho ng paraan to. Mang Kiko, okay? Apo. Thank you, Mang Kiko. Thank you, sir. Si Francisco Martinez po yan, ang happy ho ng anong division niya? Tinanggal kaagad eh. That's a management specialist. Yun, management specialist ng Metro Manila Development Authority. Okay. Alam mo, Lex, may kasabihan na kapag lagi mong binabad ang isang bagay, paulit-ulit ng paulit-ulit, kahit kasinungalingan na, kahit alang katuturan, bandang huli, masasanay ka na, tatanggapin mo na. Pero may iba, nagsasawa na rin, ayaw ka ng pakinggan. Yun nga. Diba? Ngayon, syempre, iba yung ibang pananaw ni Senator Trillanes. Iba to si Sunny. Sa maniwala man kayo sa hindi, ayon sa kanya, matagal yan ang sinabi to nabibilang na raw ang araw ng ating presidente na mai-impeach na raw. Sabi niya, nung nakaraan, parang sinasabi niya, hindi matatapos ang termino. Lahat, sabi ko, ay, may bolang kristal ba to si Sunny? Mr. Senator. Hindi ko kaya siya dati manghihilot, ngayon manghuhula na. Siguro, magaling sa manghula Baka natutunan niya, siya ay nakukulong doon sa ginaldong panahon ni GMA, doon siya natutunan, wala siya magawa, bolang kristal. Binabasa niya sigurong kristal, wala siya nakakausap, kaya siguro ngayon wala siya magawa, ganun ang ginagawa niya. Ito, pakinggan na ho natin ang mga sinasabi ho natin po mga ka-KP, si Jeriel Kasungkad. Siya kaya ang mabibilang ng araw para susunod na kay Dilima. Naku, tama to. Si James Santiago, hindi kasi siya pinansin ni President Digong para maging running mate. Okay, tama nga to, alam ko yun. Kaya ngayon, kahol ng kahol, hindi matanggap na ginawa sa kanyang pag-iisnab. Oo nga pala, nakalimutan natin kung balikan pala ho natin yung dating halalan Tumakbo rin po siyang tumakbo ba siyang Vice President, no? Oo. Ano sino yan? Parang Tirain mo to. Ito, si Ferdinand Habato. Alam niya kasi, siya na ang susunod, kaya kung sino na lang ang ginagamit niya, sabi, patay na yun. Makikita mo ang imbento nila. Ayun. Okay. Tira naman dyan, isa pa. Si Josie Perez, sabi niya, wow, bakit may niluluto na naman ba kayong move against Duterte admin? Wala nang maniniwala sa inyo. Kabisado na ng taong bayan, galaw, mukha at pinagagawa ninyo.
Hindi ba kayo nakakaramdam ng hiya? Malamang pati pamilya nyo hindi na makatingin ng diretsyo sa mga tao. Iba kasing mindset nitong si Senator Trillanes. Ako naman, analyze si Senator Trillanes and tell me, Senator, if I'm right or wrong. Kahol man yung kunti man lang. Mayroon makarinig. Tingnan, sound effect. See, wala na. Okay. Sasabayan kita. Okay, diyan ka lang, ha? Kasi habang nakababad yung sinasabing, patuloy mo sinasabi, may mga taong tatanggapin na yan. The frequent that you say things over and over, subliminally, tinatanggap mo. Parang isang kantang hindi mo gusto sa umpisa. Ano ba yan? Bandang huli. May ano ka na, may LSS ka na. Sumasabay ka na. Kumbaga, last song syndrome. Yan. Kaya, tira man dyan. Konti. Sunny. Alright, tirahin mo, Alex. Nagbabalik ang Kilos Pronto, Lex. At mga ka-KP, patuloy ho namin. Ito, nilalabas ho yung series ho rito ng Car Investment Scam. Series 4 na ho to, no? Ito, opinion ho ng mga eksperto hinggil sa modus na ito. Sinasabi ho natin car investment. May sabwatan daw sa pagitan ng mga kawatan at ahente ng mga brand new na sasakyan. Pero ang isang dorobong sangkot sa scam na ito, nasa kote ng operatiba. Detalye, eto, panoorin nyo. Sina Angel at Mercy, dalawa lamang sila sa daan-daang naloko, nakuna ng pera na mga kawatang nasa likod ng malawakang car investment scam. Ngunit katulad nila, marami pang ibang hanggang sa ngayon, malaki ang kinakaharap na abala at perwisyo sa napasukang investment. Si Mercy, 6 na sasakyan ang agad na nailabas ng sunod-sunod noong nakarang taon. Bagay na katakataka kung iisipin. Ang sabi sa amin utang, kailangan namin ng pera, kaya pumunta po kami. Tapos nung nandoon na po kami, ang sabi, hindi naman talaga utang. Kumbaga gagamitin ang pangalan namin, tapos bibigyan kami ng pera. Ang usapan na sila raw ang magma-monthly. Sa panahong nangangailangan si Mercy, dito na pumasok at tuluyang nagsamantala ang mga dorobo, FJ Cruiser, Montero Sport, Vios, at iba pang mamahaling SUVs ang nai-release sa pangalan ni Mercy. Subalit matapos makuha ang mga sasakyan, animoy parang bulang naglaho ang mga agent na kausap niya. Sa pagtataya, halos lahat ng mga involved na sasakyan sa investment scam na ito, binabayaran pa rin sa bangko. Paniwala ni Sam Kasunkad, isang auto loan consultant, sa hirap daw ng proseso sa pag-a-apply sa auto loan, malaki raw ang posibilidad na may sabwatang nangyayari. Actually, sa isa pa lang mahirap na. Experience ko yan ako mismo nung bumili ko ng kotse. Kaya yung sinasabi sa mga scams na 1, 2, 3, 4, 5 or maybe even more, definitely, yan, organized crime yan. Medyo mabigat ang mga nag-collaborate yan para magawa nila yan. At ang mga maaaring nasa likod ng sabwatang ito, ayon kay Sam, unang-una ang involved dyan, yung ahente mismo. Ahente both dun sa labas, dun sa dealership, o dun sa bangko. Una yon. Pangalawa, pagka lusot na sa ahente, kasi nasabihan ng kliyente para madaling ma-approve, yung bangko o yung dealer sa dealer mismo. Kasi sa dealer mismo, ipapasok din nila sa bangko yan. Sa bangko, pag walang koneksyon ng ahente dyan, mahihirapan yan ma-approve. Kasi kung mag-walk-in ka lang basta-basta, minsan nga hindi pa inaasikaso eh. At sa kaso ni Mercy, malaking palaisipan sa kanya ngayon kung papaano ang gagawin niya sa monthly amortization na 6 na sasakyang ipinangalan sa kanya. Nitong nakarang linggo, tuluyan na nga napasa kamay ng PNP Highway Patrol Group Region 4A ang utak sa malawakang scam na ito, na si Rafaela Anunciacion. Paano nga ba naisagawa ng grupo ni Rafaela ang modus nito? Sino-sino ang mga katuwang niya upang may sakatuparan nito? At ano ang kahantungan ng mga nabiktima nila? Ang buong detalye tutukan sa bitag. Grabe, no? So yan, unti-unti na ho nating nalalaman kung sino talagang nasa likod nito pong renta-ngay scam na ito. Gusto natin linawin na dito ho sa Kilos Pronto,
Dito nyo lang ho makita ho yung series ho ng bagong scam ho to. Iba rin ho yung sinasabing rentangay. Ito talagang may financier. Merong haharap sa bangko, may involvement yung sinasabing ahente ng bangko. Kaya may nagre-reklamo sa ibaba na hindi na siya nababayaran kung kaya't sinusumbong. So, yan naman, ito ho'y lalabas ito full episode sa Bitag. So, dito ho, ginagawa ho namin series para maintindihan nyo. Sakaling may lumalapit ho sa inyo na umaalok ho ng ganitong sistema, abay, mag-ingat na ho kayo kasi investment na scam na ho yan. Oo, pati nakakagulat na Ben, no? Biruin mo ang isang tao nakakapag-auto loan ng daming sasakyan. Yun nga Paano napapayagan ng gano'n? No? Iyan ang magandang tanong. Ibig sabihin, talagang may connection. Yan, dyan malalaman. Inside the bank. Dyan malalaman sa Bitag nga espesipiko kung bakit at paano sinasagawa ang modus. Sige po, dito lang po yan sa Kilos Pronto. Exclusive! O, dito naman po tayo, Ben. Dito tayo sa mga pasaway na tsuperho sa kalsada. Center Island po sa lungsod ng Maynila, abay binalahura. Anong ginawa ng mga driver? Panoorin po natin. Iba't ibang programa ang ipinatutupad ng gobyerno para mapaluwag ang daloy ng trapiko. Hindi man kumbinyente, kung minsan, kailangan sundin at magsakripisyo para maging matagumpay ang proyekto. Sa Padre Burgos Avenue sa Maynila, nasilip ng KP team ang kalokohan ng mga motoristang walang galang sa batas trapiko. Ang Center Island kasi, ginawang U-turn slot. Ang tambay na ito, ginawang hanap buhay ang tirada ng mga tsuper na pasaway. Sige siya sa pagkaway. Kunyari, nag-aasiste at astang traffic enforcer. Sa gabi, delikado ang kanilang estilo. Mabubulaga ang ibang motorista sa bigla nilang pagsulpot sa kabilang kalsada. Sa umaga naman, perwisyo ang kanilang dulot dahil lalo silang nagpapasikip sa daloy ng trapiko. Isang dura lamang ang layo ng iligal na gawain nito sa Manila City Hall, pero mistulang wala sila nakikita o sadyang walang pakialam. Ano pang inaantay nyo mga sir? Kilos pronto! Aksyonan nyo na! Ora mismo! Ganun talaga mga Pinoy, Ben, no? Kapag medyo nagigipit, ay gagawa talaga ng paraan para ho makaalpas ho doon sa tindi ho ng traffic. Kaya kito ninyo, yung pong tao po nakatayo ho doon, hindi po siya talaga ho traffic enforcer. Nagpapanggap pong traffic enforcer. Ang problema, tama nga ho yun. Tabing-tabi lang ho ng City Hall, bakit hindi sinisita ho ng ating pong gobyerno dyan sa Manila City? Ako, Lex, ganito na lang, ano? Isang dura lang ang layo. Diyan mismo nakikita yung sinasabing landmark ng City Hall. Oo. Ano ba naman kayo dyan sa City Hall? Mayor Erap, just in case, kung kayo ho'y nakikinig ho sa amin, nanonood ngayon, pwede ho bang magagawa naman, bigyan nyo ng konting ehersisyo yung mga tamad na nagpapalaki ng mga bombolyas na mga traffic enforcer nyo. Pakiayos na lang yan. Hindi na ho maganda yung aming sinasabi kasi matagal na yung Lex. Nung Pasko ko pa nakita yan. Naku, hindi lagyan ng kita. Kita mo, may nagta-traffic pa. Pati kita nyo, nilagyan ng rampa na talaga para maiwasan yung para hindi masira yung gulong ho ninyo doon po sa gutter. So ibig sabihin, matagal na ho yung ginagawa. Siguro, sino may hepe ng ano dyan? MTPB ng ano? Natutulog sa pansitan. Si Boss Alcoreza. Sir, baka pwedeng sitahin. Alcoreza ba? Alcoreza. Boss Alcoreza, pukaw na mo! Gising na! Mata na diha! Ibig sabihin, gising na. Ngayon, buksan ng mata. Hindi ka kami nagmumura. Katunog lang, pero hindi mura. Baka mamaya ho, lilibutin na naman namin yan. I-check ko namin kung meron talaga kayong ginawang aksyon. Tsaka siguro mamaya, sabihin natin kay Jomer, hambalusin mo yung nagta-traffic doon, gawa ng 2x2. Tapos, isprehan mo ng tubig na yung laman ng tubig na yun ay tulad ng galing kanina doon sa may malapit sa may GMA na may, hindi ba? Tumatanggap ba ng ano yun? Tumatanggap ba ng tip yung ano? Yung siyempre. Nagpapanggap na traffic force? Livelihood. Ay, only in the Philippines. Well, Pilipinas! Umasenso ka! Ay, nako. Kaya doon sa mga kababayan ho natin sa ibaing dagat, napakapalad nyo ho, nandyan ho kayo. Pag uuwi kayo sa Pilipinas, you love the Philippines. And yet, sometimes, I don't know kung tatanggapin na lang natin ang ganitong klaseng sistema at kultura. What's wrong with this? Magbabago yan. Magbabago. Hindi ho social experiment ha. Totoo ho yan eh.
Hindi ho namin sinadya yan. Talagang yan yung nakikita. Talagang, Kapag tulog ang ating pong mga namamahala. although si Jomer nag-eksperimento, tama naman kanyang eksperimento. Actual Ito yun. naman Actual yun. ay mga kwento ng mga totoong tao. Sila ho'y hindi binayaran tulad ho ng mga endorser na kumbaga kumakamal ng salapi kapag sila'y ginamit ho na endorser. Pero mga simpleng totoong tao magsasabi ng totoo kung anong kalang naranasan at yung katotohanan sa kanila mga sinasabi. Kung minsan sa kanila, natutuwa sila at umiiyak with tears of joy. Ito ba naman, stroke, high blood, syempre. Pag ikay may high blood, always, delikado ko mag-stroke. Hindi nakapagsalita, hindi makakain. Lahat ho, pag na-stroke. Alam niyo ho ba? Eto, gumamit ho ng King's Herbal, hindi ho medisina. Huwag niyo i-substitute ho sa medisina to. Kumonsulta sa doktor. Pero pakinggan hong storya ng taong medyo nagkaroon ho siya ng sinasabing pag-asa. At dito na lang ho tingnan yung storya. Na-stroke siya noong 52 years old siya dahil high blood. Dumaan siya sa therapy, maraming exercise na nagawa sa kanya. Pataas na ang dugo niya, minsan baba, minsan taas na naman. Hindi siya makalakad, hindi makatayo, at saka hindi makakain, at saka ang number 1 talaga, hindi na siya makapagsalita. Mula nung uminom siya ng King's Herbal, nagustuhan niya yun. Maganda daw ang kanyang pakiramdam. Okay na yung paglakad niya palagi. Malaki ang itinulong ng King's Herbal dahil yan ang nakapala sa kanya, lakas ng kanyang katawan. Nakalakad na siya maayos. Normal na ang kanyang BP ngayon. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Dito tayo sa ating pong Kilos Pronto Crime Desk. Ang aming pong binusisi ngayong ngayong gabi ho. Ito po'y buwan ng Pebrero nangyari ho na magulantang pong publiko sa napabalita pong hit and run incident dyan po sa Cubao, sa lungsod po ng Quezon. Ang involved po dito, isang motorsiklo at isa pong mamahaling sasakyan, isa pong SUV. Ang suspect po ng panahong yon ay hindi po kilala. Pero matyaga ho ang ating pong PNP, ang QCPD, para matukoy po ang suspect dahil may naiwan pong ebidensya nito pong nakabangga. Panoorin po natin. Pasado alas 5 ng umaga at 12 ng Pebrero, araw ito ng linggo sa V. Luna Street, lungsod ng Quezon. Nahuli sa CCTV ang malagim na sinapit ng dalawang motorista nang banggain sila ng isang nag-counterflow na SUV. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 26 anyos na si Lowell Gonzalgo at ang kanyang kaibigang si Felix Marvin Bose, 25 anyos. Sa tindi ng pagkakabangga, tumilapon si Eri si Lowell habang naipit naman sa sariling motor si Felix. Pero ang driver ng SUV, mabilis umeskapo. Nag-hesitate siya ngayon, so umatras and umalis na. Kumbaga, he fled away from the crime scene, which is actually isang crime na yon, yung bang abandoning one's victim doon sa area. Bukod sa CCTV, naging susi rin sa kaso ang naiwang plaka ng SUV na natanggal sa tindi ng pagkakabangga ng SUV sa motorsiklo ni Lowell at Felix. Kaya agad naman natunton ang SUV na iniwan naman sa Sariaya, Quezon matapos ang krimen. Agad naman sumuko sa QCPD ang suspect na si Alvin San Pablo. Dito, napagalaman ng pulisya na hindi pala sa kanyang SUV, pinahiram lamang ito sa kanya. Yung sasakyan nun naka-assign sa kanya. Kasama siya sa isang networking business. So, pinagamit niya ito o pinahiram sa isang kasamahan niya, sa downline niya.
to a certain Armelo Dudas de Leon. Ang sinasabi nitong pinaghiraman niya, pinagamit niya further dun sa kanyang downline din. So parang lumalabas na merong pangatlo, which is Alvin San Pablo. Depensa ni San Pablo kung bakit niya iniwan ang mga biktima. Initially nagtago siya dahil sinasabi niya nga isa natakot siya na baka siya'y kuyugin ng mga taong bayan. So nagtago siya sa Quezon. Samantala, nasa kustodiya na ng QCPD ang SUV na bakas pa ang yuping bumper at basag na hood. Naharap naman si Alvin San Pablo sa mga kasong reckless imprudence resulting to damage to property at multiple homicide kasama na ang abandonment. Pero hindi raw ito sapat ayon sa grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection dahil bailable ang mga naturang kaso. Hindi kasi kinatatakutan na yung reckless imprudence cases eh. Nagiging money matter. Kaya nga nung sumuko yung driver sa Hammer, ang kaagad na kanyang sinasabi ay pananagutan niya in terms of money. Di ba? Paano yung criminal side ng iyong ginawa o yung inyong reckless imprudent act? Paalala naman ng pulisya. Point natin dito is that meron tayong responsibilidad. Ang driver, anumang oras, dapat maingat ka. And kung sa tingin mo, hindi ka nasa tamang pagkakataon na magmaneho, huwag kang magmaneho. Ako, naniniwala ako, mga ganyang klaseng crime na ho yan eh. Nabangga mo, alam mo na bangga mo, tumakbo ka, at pagkatas iniwan mo, that's a crime. Sa ibang bansa, hindi po pwede yan eh. Tigil ka. Hahantingin ka. Ito parang reckless imprudence eh. Kinakailangan ho rito, ang batas ho natin, baguhin na nga ito. Kapareho niyan, talagang nakapatay ka, tinakbuhan mo. Reckless imprudence lang. Pagkatas magsasabi ka, baka kukuyugin. Talagang kukuyugin ka sa ginawa mong katarantaduhan. Oo. Pareho mukhang rapper eh. Pati ang ano rin, ang isa rin po dyan, kaya rin siguro ito nagtago, ito pong itong suspect na ito, maaring isa dyan ay number one, ay baka nasa influensya ho siya ng Agua de Pataranta. Nako. Dahil madadagdagan ang kaso mo eh. Yes, kapag ikaw ay under the influence of a alcohol, tapos drugs, naku, mas malalong lalalim pa ang kaso mo. Kaya siguro sumibat kagad to men. Kaya hindi niya pinanagutan kagad nung nangyaring insidente. Nagsalita kanina yung isang individual na galing sa LTFRB noon, si Inton. Inton, oo. Ngayon, para sa akin, total, Attorney Inton, alam mo naman pala dyan, ilakad nyo na lang, sana may batas na talagang pagdating sa hit and run, maging marahas yung sinasabing kaparusahan dyan. Crime ho yan, pag tinakbuhan mo, iba yung dinala mo sa ospital. Iniwan mo, patay na eh. Tapos sabihin mo, natakot ako. Tapos, yan ang mga pinapala ng mga sinasabing mayayabang nyo sa mga downline, upline na laging kanilang pinahiram mo lang sa kayabangan. Hindi naman siya may-ari no sa sakyan. Kaya nga eh. Yan, sa sobrang kayabangan ho ninyo. Sinisisi ko yan, yung mga sinasabing mga networking ng kalokohan. Parang yan ang sinasabi nilang pakita nila, props na ganito, sumama ka sa network. Kaya yung network na, anong sinasabing kalokohan ito? No. Pangyabang yan eh, pang-props nila para to make sure na, na parang successful daw sila. Pang-akit. Yan. Pang-akit ng kanilang would-be victims na naman. Ayun, di ba? Bagong modus yan. Di ba? Parang ano yan eh. Kunyari, papakita yung mga cheque. Parang alam ko yan. Gagara mga sasakyan. Parang alam ko yan. Parang may kanta niya, 1, 2, 3, 4. Tan, tan. Ayun, dito tayo, Ben. Public service tayo. Meron hong sumbong dito si Aristarco Dalagan, siya po 60 years old, mula po sa Tanza, Cavite po ito. Gusto niya pong humingi ng tulong hinggil po sa kapatid po niyang OFW na si Adelina Cambonga na nasa Riyadh, Saudi Arabia. Ang sabi daw binubugbog daw to si Adelina ng kanya pong amo. Nangangamba na sila dito sa Pilipinas dahil bibihira na rin po nilang makausap at di na daw napapakain daw to ang kanya pong kapatid po doon. Kaya kusapin na natin si Mang Aristarco. Ano po ba pwedeng nickname mo ninyo? Medyo mahirap po ito. Boy Dalagan po, sir. Boy na lang ho. Sir Boy, ano ba ho? Kailan ba ho last inyo nakausap itong inyo pong anak po ba to, kapatid do? Sir Boy? Anong February 25, sir. Anong sabi ho niya?
Sige po, Mang Boy. Sir Alex, Sir Ben, kaya po ako dumulog dito sa tanggapan yung Nakilos Pronto ay dahil po sa kapatid kong si Adelina Dalagan, Kambonga. Nagtatrabaho sa Riyadh KSE. Kasi po, sa huling tawag po niya sa amin, ang sabi po niya, gusto na raw po niyang umuwi kasi sinasaktan at binububog daw po siya ng kanyang amo. At kuminsan po, hindi na raw po siya pinapakain. Arabo ba ho yung kanyang amo ho? Arabo? Arabo po. Arabo, okay. Kaya dumulog po kami sa tanggapan ng OWA at nung tinawagan ng OWA ang kanyang employer, ay mas lalo pong nagalit. Nako. Kaya kinumpiska yung cellphone niya at mula noon, wala na po kaming komunikasyon sa bawat isa. Kaya sir, ang gusto ko pong mangyari na pauwiin na lang po siya dito sa Pilipinas, baka kung ano pong mangyari sa kanya doon. Pero after ho ninyong nakausap po siya, meron ba hong chance na siya po ba'y makakaalis ba ho doon sa kanyang amo o nandun pa rin po ba sa loob ng tahanan po na kanyang amo? Nandun pa po sir, hanggang ngayon. Nako. Pero never ho ano ba hong nagawa na ho ng OWA? Inyo pong naidulog sa kanila ho to? Naidulog ano po sir. Ano sabi ho nila ho? Yun nga po sir, after 3 days. Kaya tinawagan ko nung after 3 days, yun po, mas lalong araw pong nagalit yung amo. Yung amo. Okay, siguro idulog na natin to sa OWA, no? Nasa linya ho si Ma'am Josephine Tobia. Siya pong Officer in Charge po ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Ma'am Josephine, magandang gabi ho sa inyo. Okay, good evening po sa inyo. Apo, si Alex Buto at si Beno, kasama ko po. Ma'am Josephine, sabi ho ni Ma'am Boy dito, sila daw ho ay dumulog na ho sa inyo pong opisina. Meron na po ba tayong first step kung paano natin matulungan po itong kanya pong kapatid? I was informed nga na siya ay OWA. At yung OWA officer naman yata natin ay nakausap yung employer pero nagalit. So, ang ginawa namin kanina nung nakuha namin yung information is to have our OWA officers again in Riyadh to check on this employer through yung kanyang foreign recruitment agency, saka yung local recruitment agency dito para ma-rescue na yung worker kung ano man yung sitwasyon niya doon. Initially, ma'am, ano ba yung status po ba nung kanyang kapatid do? Ito po ba'y tapos na ba yung kontrata o ongoing pa rin po? Tuloy-tuloy pa rin po yung kontrata? Ongoing pa yan kasi siguro kaya hindi siya pinapakawalan or hindi pa siya ina-allow na umalis. But nevertheless, kung merong ganyang sitwasyon na may maltreatment, alleged maltreatment, kailangan talaga na umalis na siya dyan sa amo niya. Okay. That's why we will check tomorrow ulit kung ano na yung nangyari doon sa usapan with the foreign employment agency. Sige po. Sige ma'am Josephine po, kami po ay hihingi po ng update siguro po sa inyo pong tanggapan para at least medyo nangangamba at nag-aalala po ito pong kanya pong kapatid na nandito po sa aming studio, ma'am. Opo. Huwag po kayo mag-alala at we will do our best para ma-rescue yung kanyang kapatid. Ang OWA naman po ay 100% tumutulong sa atin tumang boy. Wala hong mintis ang OWA at napapauwi talaga ang ating pong mga kababayan na minamaltrato po dyan sa ibang bansa. Ma'am Josephine, thank you so much po, ma'am. Salamat po, Mr. Alex, Mr. Ben. Si Josephine Tobia po yan ng OWA. Okay, ma'am boy. Relax lang po tayo, ha? Anytime at hingi tayo ng update sa OWA. Kung meron mang good news, ipapaalam naman dito sa Kilos Pronto at the same time sa inyo pong pamilya. Thank you, Mang Boy. Okay, sir. Salamat po, sir. Thank you. Dito naman talaga, Lex, ano? Mga kwento to, ano? Again, ipinabahagi ho namin sa inyo mga kwento ho ng mga simple totoong tao lamang. Mga karamdaman ho nila tulad ho ng mga hika at allergy, mga anumang mga ito. Alam niyo, nagkaka-rashes sa dibdib. Nasubukan niyo ho ba yan? Hindi nga pagsuot ng underwear dahil sa rashes, namamaga ang paa. Pantal-pantal. Tapos, mamumula. Minsan, ito 3 beses pabalik-balik sa doktor pero hindi nalunasan eh. Nako. Kaya dito lang ho, pakinggan na lang ho natin ang kanilang mga kwento. Kasi ito ho, again, lagi ho namin sinasabi, mga totoong tao, simple totoong tao na dapat kuminsan pakinggan nyo kasi baka sa pakikinig nyo sa kanilang mga istorya, magkahalintulad, hindi naman ho namin sinabing gayahin nyo sila, pero sa kanilang mga naranasan, doon nyo ho siguro makakuha kayo ng tips. Again, hindi ho to gamot. Linawin ho natin. Pero ito ho'y nagbigay ng lunas
pag ang tao nagsasalita na hindi binabayaran, simple't nasisiyahan sila at nabigyan ng lunas, siguro nandoon yung sinasabing sekreto. Ano yun? Panoorin. Ang trabaho ko, master cutter. Diyan ko yata nakuha yung sakit kong yung nagkarasis ako, hindi ako makapagpante, hindi ako makapagbra, namaga yung paa ko, magkabila parang litson. Madalas akong hikain, hirap akong maglakad dahil maga yung paa ko, magkabila. Napanood ko sa TV yung King Serbal. Sabi ko, ay subukan ko nga ito, sabi ko. Mahigit 5 taon na akong umiinom. Hindi ko na nararamdaman yung ganon, yung nanghihina. Masarap na yung tulog ko. Gumanda yung pakiramdam ko, gumaling yung rasis ko. Ngayon, okay na yung paglalakad ko, tsaka wala na akong nararamdaman. Eto na, Alex, huling sala na huto sa maniwala kaysa hindi ayon kay Senator Trillanes na bibilang na raw ang mga araw ni President Duterte, as in, ma-impeach na raw siya. Well, maraming nag-comment dito, Alex. Ito si Melody Tezuka. Trillanes, ano yan, joke? Baka mauna ka pa mawala sa Senado, hindi mo kakayanin ng 16 million na supporters ni President Duterte. Tama to. Si Carlo Dollar, kahibangan na yang ginagawa ni Senator Trillanes. Saka walang effect sa kanya kung anong mga predicaments against President Duterte. His accusations are very absurd. Si Figgy Snooker, naku Trillanes, baka ikaw nagbilang ng araw para sa sarili mo na mabalik ka sa rehas. Yung manok mo na si Las Cañas, nagkautal-utal na nga sa pagsisinungaling sa Senado. Yan ba pinagmamalaki mo? Yan po itanong ko. Si Lynn Jordan, huli na ho to. Baka ikaw bilang ang araw mo sa dami mong kasalanan sa gobyerno, maghinay-hinay ka ng panalita mo, Senator Trillanes, dahil ang daming tao galit sa'yo at hindi papayag ang taong bayan na ma-impeach ang Pangulo. Basta-basta lang. Baka mauna ka pa. Well, usapan natin. Ako muna. Sige. Siguro, nakapagtataka siguro po sa inyo, bakit ang dami hong lumalapit dito kay Senador Antonio Trillanes IV para labanan po ang ating Pangulong Duterte? Unang-una po, ang kanya pong iniharap po dyan si Edgar Matubato. Matubato muna. Doon pa lang, pumalpak na sila doon. Sumunod, yung bank account na ho ni Pangulong Duterte. Doon pa lang ho, medyo sablay rin ho siya doon. Paano niya nakuha ang buong detalye po ng bank record ng ating Pangulo kung wala naman pong permiso, mismo po doon sa bank owner. Tama. Bank account owner. Pangatlo, dito ngayon, kay mismo kay Las Cañas, isa rin po to. Yung credibilidad po, questionable. Paano siguro, may pang-apat ba malalapit sa'yo, Senador Trillanes? I doubt siguro. Isa na lang aking masasabi dyan, Lex. Sabayan mo ako rito. Yeah. Ikaw ang hari ng sablay. Shut up! Kumakanta ako, pati ba naman ako si Trillanes? Hari ng sablay. Alam mo yung kanta na yun? Kaya mo. Sige na, may one minute. Hindi ko memorize yung kanta eh. Doon lang part na yun. Hari ng sablay. Hindi mo kaya? Oo. May nagpapabati. Ikaw ang hari ng sablay. Happy birthday to Elmer Evangelista and Dave Gonzalez from Jomer. Okay. Tutukan ang kilos pronto, mga ka-KP. At kung kayo po ay may problema, kung kayo po ay inaapi at inaabuso po ng ilan po natin mga kababayan, dito po nakahanap na kayo kakampi. See you tomorrow. Hari ng sablay, higit sa sumbungan na imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!